Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ilang beses ka na bang biglang tinabihan ng isang kaklase mo sa upuan? Yung bigla ka na lang lalapitan sa library, makikipagkwentuhan, hihiram ng ballpen o magpapasama para kumain. Sa unang tingin, normal lamang. Friendly, mabait, matalino. Pero naisip mo ba na kilala mo ba talaga sila at dapat mo silang pagkatiwalaan? Sa eskwelahan, marami kang makikilala. Yung tipong nerd, yung tahimik lamang sa sulok, yung palangiti, yung palaban. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may ilan na kakaiba. Tahimik, pero may ibang iniisip. Mabait, pero may tinatagong galit. At minsan, yung mga hindi mo inaasahan, sila pala ang may pinakamadilim na sikreto. Sa kwento natin ngayon, isang babae ang buong loob na nagtiwala. Inisip niya ang kaibigan lamang ang kanyang laging kinakausap. Isang classmate na gusto lamang magpatulong sa mga project, magdiskusyonan tungkol sa mga tula at makipag-usap tungkol sa kanilang mga aralin. Wala siyang kaalam-alam na ang kanyang lalaking kausap ay may matagal na palang kinikimkim na pantasya. Isang pantasyang tatapos sa kanyang buhay. Sa bawat classroom may kanya-kanyang personalidad ang mga estudyante. May tahimik, may palatawa, may seryoso at may tila palaging nag-iisa. Pero bihira natin tanungin ang ating sarili kung gaano nga ba talaga natin kakilala ang mga taong nakakasama natin araw-araw. Si Issei Sagawa ay isa sa mga estudyanteng hindi mo mapapansin sa unang tingin. Maliit, mahina ang katawan, pero matalino at mahilig sa panitikan. Galing siya sa isang napakayamang pamilya sa Japan. At siya nga ay lumipad papuntang Paris para mag-aral sa isa sa pinaka-prestiyosong universidad sa Europa, ang Sorbonne. Dito niya nakilala si Renee, isa ring estudyanteng foreigner na galing naman sa Netherlands. Mabait si Renee, palakaibigan at laging handang tumulong. Kaya nang hilingin nga ni Issei na samahan siya para sa isang academic project, hindi siya nagdalawang isip. Walang anumang senyales ng panganib. Walang dahilan para magduda. Ang araw ng krimen, para kay Renee, isa lamang itong normal na araw kasama ang isa niyang kaklase. Pero sa mga oras na iyon, may ibang iniisip pala si Issei. Matagal na siyang may dinadalang lihim. Isang pagnanasa na hindi niya maikubli. At sa gabing iyon, tuluyan na siyang bumigay sa dilim ng kanyang isipan. Ang krimen na ginawa ni Issei ay hindi lang simpleng pagpatay. Ang kaso ni Renee ay umani nga ng napakaraming reaksyon sa buong mundo. Dahil ang kanyang ginawa ay hindi lang basta labag sa batas. Labag din ito sa moralidad ng tao. Isinilang si Issei Sagawa ng April 26, 1949 sa Kobe, Japan. Sa mismong pagkasilang pa lamang niya, naging malinaw na may kakaiba sa kanya. Ayon sa mga ulat, nang siya ay ipinanganak, kasing laki lang siya ng palad ng kanyang ama. Premature at marupok. Halos nga ikamatay ng kanyang nanay ang panganganak kay Issei. Kaya simula pa lamang itinuri na siyang milagro ng kanilang pamilya. Isang batang muntikang hindi na mabigyan ng tsansa sa buhay pero nakaligtas. Lumaki siyang laging sakitin at mahina ang resistensya. Dahil dito, hindi siya pinapayagang makisabay sa normal na laro ng ibang bata. Madalas siyang nasa loob ng bahay, nagbabasa, nanonood ng pelikula o naglilibang mag-isa. Dahil sa limitadong pakikisalamuha sa labas, naging tahimik at introspective siya o mahilig mag-isip sa kanyang sarili. Pero habang lumalaki, may napansin ang kanyang mga magulang. Mahilig siyang magbasa ng mga madidilim na kwento at may kakaibang fascination sa fairy tales na may kasamang karahasan. Pati nga sa mga kwento ng pagputol ng mga labi. Mula pagkabata, nagsimula umano si Issei makaramdam ng kakaibang pagnanasa. Ayon nga sa isang panayam kay Issei, bata pa lamang siya ay nakakaramdam na siya ng pagnanasa na kumain. Hindi dahil sa gutom kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na emosyon.
Sinabi nga niya ng bata pa siya ay minsan niyang nakita ang paa ng kanyang kaklase at bigla niyang naisip itong kagatin pero hindi naman niya nagawa. Para sa kanya, ang pagkain ng kakaibang pagkain na ito ay tila simbolo ng kagandahan, pagnanais at kontrol. At sa kanyang isipan, ang kagandahan ng isang babae ay maaari lamang marating kung ito ay kanyang naging pagkain. Sa kabila ng kanyang mga nararamdaman, lumaki siya sa isang marangyang buhay. Ang kanyang ama ay isang kilalang industrialist at presidente ng isang malaking kumpanya sa Japan, ang Kurita Water Industries. Hindi siya pinabayaan. Binigyan siya ng lahat ng suporta mula sa pribadong edukasyon hanggang sa medical treatment ng kanyang mga magulang. Kaya naman sa papel, walang dahilan para mapariwa ang kanyang buhay. Kumpleto siya ng atensyon, pera, edukasyon at mga oportunidad. Kaya naman, pagdating ng kolehiyo, kumuha siya ng English Literature sa Japan at nagpakadalubhasa pa sa parehas na larangan sa ibang bansa. At taong 1977 nang lumipad siya papuntang Paris, France para mag-aral ng comparative literature sa Sorbonne. Sa mata ng nakararami siya ay isang intelektual, tahimik, polite at malalim mag-isip. At sa France nga, nakilala ni Issei si Renee. Si Renee ay isa ring foreign student mula sa Netherlands. Kilala siya sa pagiging open-minded, independent at academic achiever. Mahilig siya sa mga tula, sa discussions tungkol sa philosophy at palakaibigan sa kapwa niya estudyante. Kaya hindi nakapagtatakang naging malapit sila ni Issei. Pero bago pa man maging biktima ni Issei si Renee, ilang ulit na siyang nagtangkang pumatay ng tao. Inimbitahan niya ang kanyang ilang classmates sa kanyang apartment sa Paris at kadalasan para sa inuman o literary discussions. Pero sa bawat pagkakataon, hindi niya maituloy ang kanyang masamang plano. Nanghihina ang kanyang loob. Nahuhulog siya sa guilt. Natatakot sa posibilidad ng pagkahuli. Kaya sa halip na gawin niya ang krimen, pinapauwi niya ang mga estudyante na parang walang nangyari. Hanggang sa nagka-interes na siya kay Renee. Sa kadahilan ng maganda, matangkad at malusog ito. At sa isip-isip nga ni Issei, kaya niyang ma-absorb ito. At June 11, 1981 sa maliit na apartment ni Issei Sagawa sa Paris, isang gabi na dapat ay karaniwan lamang para sa mga estudyante, ang nagbago ng lahat. Si Renee ay nasa loob ng apartment ni Issei. Ang 25 taong gulang na estudyanteng masayahin at palakaibigan mula sa Netherlands. Niyaya siya ni Issei para tulungan siya umano sa isang project tungkol sa German poetry, isang bagay na lagi naman nilang ginagawa bilang magkaklase. Habang magkasama sila sa loob ng kwarto, tahimik lamang ang paligid. Nagbabasa ang biktimang si Renee ng mga tula, habang ang suspect naman na si Issei ay tila nakikinig lamang. Pero sa loob ng kanyang isipan ay may isang madilim na balak na matagal niya nang gustong gawin. Sa likod ng mga ngiti at magalang na pakikipag-usap, may ibang plano si Issei sa dalaga. Bagay na hindi niya naisakatuparan ng mga unang beses niyang tinangkang gawin. Maya-maya pa, dahan-dahan na ngang kinuha ni Issei ang baril na lihim niyang itinago sa loob ng kanyang apartment. Tahimik siyang lumapit kay Renee habang ito ay nakatalikod. At sa isang iglap, pinaputok niya ang armas sa biktima. Walang anumang babala at hindi na nakasigaw pa ang biktima. Dahil nga dito, agad na binawian ng buhay si Renee. At para nga kay Issei ay naging simbolo ng kagandahan at pagnanasa na matagal niyang iniisip. Ngunit hindi pa doon natapos ang madilim na pangyayari ng gabi na iyon. At pagkatapos niyang mabaril ang biktima, isang biglaang pagka-overwhelm ang dumalaw kay Issei Sagawa. Hindi siya nakatakbo o nagtangkang tumakas. Dahil sa halip, siya ay biglang nakatulog at nahimatay ng ilang minuto. Posible na dahil naisakatuparan niya ang kanyang itinatagong pantasya. Pero posible na dahil sa kanyang ginawa ay nabigla ang kanyang utak at isipan kaya siya ay hinamatay. At nang siya ay muling nagising, tiningnan niya ang walang buhay na si Renee sa kanyang tabi na nasa sahig nga ng kanyang apartment.
Ang kanyang emosyon ay halo-halo. May pagkasabik, may malamig na katotohanan at tila ba may isang bahagi sa kanya na nagulat sa kanyang nagawa. Kaya hindi siya agad umalis ng kanyang apartment. Sa halip, sinimulan niyang gawin ang mga bagay na matagal niya nang pinag-iisipang gawin. Pangarap na gusto niya nang maisakatuparan. Ayon nga sa mga ulat, ang suspect na si Issei ay kinain umano ang labi ng biktima. Ngunit hindi niya ito kinaya kaya agad siyang lumabas ng kanyang apartment at bumili ng panghiwa. Ayon din sa mga reports, pagbalik niya ng kanyang apartment, dito na ipinagpatuloy ni Issei ang kanyang ginagawang krimen. Pagkatapos, hinubaran niya ang labi ng biktima at isa-isa nga umanong pinaghihiwalay ang mga bahagi ng katawan gamit ang panghiwa. Ayon pa sa salaysay ng suspect na si Issei, pinili lamang niya ang mga bahagi na kanyang gusto. Ayon sa kanyang sariling salaysay, ang ilang bahagi umano ng labi ni Rene ay kanyang ginawang putahe. Ayon pa kay Issei, ang ibabang bahagi naman ay kanya umanong nilunok. May ilang pagkakataon din na para magkaroon nga ng alaala ng kanyang ginawang krimen, kinuhanan ni Issei ng mga larawan ang biktima. Naniniwala siya na ito ay kanyang tagumpay. Nanatili siyang mag-isa sa kanyang apartment ng 2 buong araw kasama si Rene. Sa pagtatapos ng ikalawang araw, lumala na ang lagay ng labi ng biktima. Kaya naman dito na nagdesisyon si Issei na gawin ang kanyang final act. Ayon sa isang malalim na salaysay ni Issei, ang ibabang bahagi ng labi ng biktima ay kanya umanong nilunok. Ayon pa sa kanya, ginawa niya iyon dahil hindi niya nagustuhan ang amoy nito. Pinaniniwalaan kasi na ang biktima ay may bawa ng dalaw nang mangyari ang krimen. Kaya naman ang suspect umano ay hindi makanguya. At pagkatapos nga ng lahat, inimpake na ni Issei ang natitirang bahagi ni Rene sa 2 maleta. Sa isang malaking park malapit sa Paris, dito niya sinubukang itapon ang mga maleta sa isang lawa. At ang ginawa nga niya na ito ay inaakala niyang makakalil siya mula sa hustisya. Ngunit ang kanyang tangkang pagtatapon ng mga labi ay hindi natapos ng tahimik. Habang sinisubukan kasi ni Issei na itapon ang mga maleta, napansin ng ilang mga taong naglalakad sa paligid ang mga dugo na tumutulo sa gilid ng mga maleta. Kaya naman dali-dali silang tumawag ng mga pulis. At hindi nagtagal dumating ang mga pulis at inaresto si Issei sa gawa. Sa kabila ng lahat na nangyari, nanatili siyang kalmado at tila walang pagsisisihan. Isang bagay na lalong nagpantig sa pagkabigla ng publiko sa buong kaso. At nang dinala nga siya sa kustodiyan ng mga otoridad sa Paris, sa halip na itanggi ang kanyang ginawang krimen, buong linaw at walang pag-aalinlangan niyang inamin ang lahat. Inisa-isa niya kung paano niya plinano ang krimen at kung paano niya nga pinatay ang biktimang si Rene. At sa huli, inamin din niya at dinitalya kung paano niya ito hinati. Ngunit dito na nagsimulang maging komplikado ang lahat. Sa halip kasi nakasuhan siya ng murder sa korte ng Paris, ipinadala siya sa isang psychiatric hospital sa France matapos siyang i-diagnose ng mga French psychiatrist na may malalim siyang mental disorder. Particular nga ang schizophrenia. Dahil dito, idineklara siyang legally insane at hindi pinanagot sa krimen sa ilalim ng karaniwang batas. Pero may mas malalim pang dahilan kung bakit lalo pang lumala ang sitwasyon. Dahil nagka-problema sa legal na proseso sa kaso ni Issei. Ang korte sa France ay hindi agad nagsampa ng formal criminal charges laban sa kanya. At habang nasa secret institution, hindi na iproseso na maayos ang kaso. Dahil dito, hindi siya kailanman formally convicted sa France. Dagdag pa dito, tinanggihan ng France ang paglalabas ng mga legal na dokumento sa mga Japanese authorities. Dahil hindi rin naman naisampa ang kaso sa korte sa paraan na hinihingi ng extradition treaties. Habang nangyayari ito, gumagalaw rin ang pamilya ni Issei. Particular na ang kanyang ama na isang napakayamang industrialist sa Japan. Pinaniniwalaan na ginamit niya ang kanyang yaman at koneksyon upang mag-hire ng isang napakahusay na legal team, mga top caliber na abogado na eksperto sa international law at diplomatic maneuvering.
Ayon sa mga ulat, sinagot ng kanyang ama ang lahat ng legal fees at gastos para mailigtas ang kanyang anak sa pangmatagalang pagkakulong. Kaya naman ng taong 1984, 3 taon matapos ang krimen, pinayagan ng French authorities na pauwiin si Issei sa Japan. Ito ay sa ilalim ng kondisyon na ipagpapatuloy niya ang kanyang psychiatric confinement sa Tokyo. Pero pagdating niya sa Japan, sinuri siyang muli ng mga Japanese psychiatrists at nagtaka sila. Dahil para sa kanilang pagsusuri, wala silang nakitang indikasyon na mentally insane si Issei. Para sa kanila, isa siyang taong may matinding sexual perversion at sadistikong pagnanasa. Pero hindi siya legally insane sa ilalim ng Japanese law. Dito na nagsimula ang mga loopholes. Hindi siya maaaring litisin sa Japan para sa parehong krimen dahil hindi rin isinumite ng France ang kaso. At kung wala namang kaso nag-file sa kanya, wala ring batayan upang siya ay ikulong muli. At pagkatapos nga ng 15 taon sa ospital ng Tokyo, pinalaya si Issei Sagawa. Wala siyang formal charges, walang sentensya, walang kaso at malaya siyang namuhay ng malaya sa labas ng kulungan. Pagkalaya niya, hindi naman siya nagtago. Naghanap siya ng trabaho ngunit walang tumatanggap sa kanya. Hanggang sa isang magazine na ang lumapit sa kanya at nagtanong kung pwede ba siyang gumawa ng article para sa kanila. At dito na nga nagkaroon ng idea si Issei. Sapagkat nag-aral siya ng literature, ginamit niya ang kontrobersya upang maging minor celebrity sa Japan. Nagsulat siya ng mga libro kung saan dinetalye niya kung paano niya ginawa ang krimen at ang libro nga ay pinamagatang In the Fog. At nagkaroon nga ng karir bilang guest commentator sa mga pelikula at erotikong magazine si Issei. Bukod doon, iniimbitahan din siya sa mga talk show. Ang ilan pa nga sa mga proyekto niya ay tungkol sa cannibalism, na tila lalong ginawang aliwan sa isang karumal-dumal na krimen. Sa halip na itakwil ng lipunan, nagkaroon pa siya ng mga panatiko na mga curious na tao sa kanyang ginawa. Maraming naiinggit, marami ding nandidiri. Pero ang mas masaklap para sa pamilya ni Rene Harterveld, hindi nila napanagot si Issei Sagawa sa kanyang ginawa. Ang kaso ni Issei Sagawa ay naging isa sa pinakamatingkad na halimbawa ng sistematikong pagkukulang sa hustisya. Kahit gaano kadami at kalinaw ang mga ebidensya, kung may kapangyarihan, pera at butas sa batas, maaring hindi kailanman magbayad ang isang kriminal para sa kanyang kasalanan. Lalo na kapag ang sospek ay napakayamang tao. Sabi nga ni Bamboo, ang hustisya ay para lang sa mayaman. Si Issei ngayon ay sumakabilang buhay na noong November 24, 2022 at namatay siya sa edad na 73 years old dahil sa pneumonia. Sa huli, hindi lang si Rene Harterveld ang biktima, pati na rin ang hustisya. Dahil nga sa pera, koneksyon at butas sa batas, nakaligtas si Issei Sagawa sa krimeng malinaw na kanyang ginawa. Hindi siya nakulong. Walang hustisyang nakamit ang pamilya ng biktima. At ang ugat ng lahat ng krimen na ito, si Rene Harterveld ay nagtiwala sa kanyang kaklase. Ikaw, madalas ka ba magtiwala sa mga taong kakikilala mo lamang? O ikaw yung tipo ng taong hindi basta-basta nagtitiwala kahit kanino? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!